Yo, yo. What's up? What's up? Mananap, mananap. Okay, guys. So, shout out sa inyo dyan. Welcome to our another video, no, about crypto trading and etc. Okay, ang topic for today is about futures trading. Okay, what is futures? So, sa word na futures pa lang is yung kinabukasan mo kung kayo pa ba. Ah, chichi! Hindi. Futures means yung huhulaan mo kung ano yung magiging price action ng isang crypto. Okay. Ano ba yung futures trading? So now nagna-navigate tayo ngayon sa futures. Ito yung futures and then yung crypto natin na pagte-tradean natin is si BTC. Disclaimer, I'm not a financial advisor. This is not a financial advice. Do your own research. Do your own KMI, no, na pag-aralan before investing on something and invest invest money that you can afford to lose. Okay. Nandito tayo sa demo. Okay, demo lang tayo kasi wala tayong pera. Takot tayo mag-trade. Wala tayong pera, takot tayo mag-trade. Okay, so, to. Daming sabi ah. Okay, nandito tayo sa Bitcoin Perpetual. So, dito tayo mag-futures trade. Okay, ang futures trade is huhulaan mo yung price action ng isang crypto. Kung tataas ba or bababa. Okay. 'Di ba? Usually naisip natin pag pag crypto, it means bibili ka lang. Tapos kikita ka lang pag tumaas yung crypto. Okay, sa futures hindi po ganoon. Both gumagana. Pagpabagsak yung crypto, kikita ka rin. Kung ang prediction mo is pabagsak. Kung yung prediction mo is paakyat, kikita ka din. So, ayun yung pinagkaiba sa spot sa futures. So, yun siya. So, ngayon, ang price ng Bitcoin ngayon is $91,245. Okay, yan yung price ng Bitcoin today as of now. Now, susubukan natin magte-trade. So, yung ginagawa ko pag nagte-trade ako, basic lang po yung kaalaman ko. Hindi po ako expert, hindi po ako trader talaga. Just a tambay na gustong-gusto mag-trade pero walang pera. At saka takot din magsugal. Parang sugal kasi to, guys. Okay, ngayon, tignan natin ang ginagawa ko kasi before ako mag-trade, nagfo 4 hours time frame ako. So, ito yung okay, sa next video guys, turuan ko kayo paano i-navigate yung mga time frames, blah 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 shit. Pero ngayon, magte-trade muna tayo. Papakita ko sa inyo. Okay, hanapin ko yung 4 hour candle ng ngayong araw, November 27. Okay, so yung candle na 4 hour is ito. So, ito yung ginagawa ko guys. Sinisipat ko lang. Yan. Gumagawa ako ng line or palatandaan kung hanggang saan yung candle ng 4 hour time frame. And then, punta tayo sa 1 hour. So, yan yung kita. Sa 1 hour naman ay nagta-trend lines po ako. Baguhin natin yung Nagta-trend lines po ako pag 1 hour. Trend lines. So, walang trend lines. Okay. Yan. Then, yung MA, moving average. So, uptrend lahat, no? Uptrend lahat. Sa 1 hour, uptrend lahat. Yung white kasi na line, ito yung palatandaan na yung market ng Bitcoin, yung price action niya is uptrend. It means
pataas. Kumbaga, madaming nagbabay. Ganun ibig sabihin nun. Maraming nagbabay, maraming pumapasok na investor. Yun yung ibig sabihin ng moving average niya. Ayan, nasa uptrend lahat. Pati sa 5 minutes time frame, uptrend lahat. So, ang gagawin natin ngayon is mag-short tayo kasi uptrend siya. Tapos parang magse-sell, magkakaroon ng sell dito. I think lang ha. Yun kasi guys, yun kasi yung futures. Huhulaan mo kasi yung price action. So, dito, limit, ito yung kung saan ka magbabay, saan ka mag-execute ng buy. Tapos, ito, market, kung market, yung price talaga. So, dito ako madalas nag-ano sa market. Then, meron tayong available natin is 2,000 ba yan? 2,775 US dollar, USDT. So, magte-trend tayo 100% natin. Tapos, itong leverage guys, itong X, itong 10X. Ibig sabihin niyan, i-multiply niya yung pera na ininvest mo or if futures mo. Kumbaga, for example, 100 pesos yung gusto mong i-trade, tapos yun lang yung pera mo, pwede siyang lumaki. Pwede mong 10 times, 10 times, 100 times, meron din 100. Pero pag malaki na masyado yung yung leverage mo, pag sumalungat naman yung market, sunog agad yung pera mo, mawawala. Yan yung ibig sabihin niyan. Kumbaga may contract ka. Kumbaga pinautang ka ni broker. Yung 100 mo, nakapag-trade ka ng mas malaki pa. Pero pag nanalo naman yung trade mo, malaki din yung panalo mo. So, usually, ang ginagamit ng mga trader talaga is 10x lang, 12x, 20x. Since demo lang to, magpi-50x tayo. Tapos, open for short para makita nyo. Ito po yung short na gagawin ko. Short position. Yan, kita nyo naman. Yan yung ang red is yung stop loss na tinatawag natin kung saan tayo mag-stop loss. Kung hanggang saan lang yung kaya mong ipatalo na pera. Yan. Yan. So, 5 minutes time frame tayo. So, open short na po ako. Market price. Yan. So, nakapag-open short na tayo, guys. So, ang gawin na natin, magsaset tayo ng stop loss. Nakita nyo dito, stop loss, ida-drag mo lang yan kung saan mo gusto. Confirm. Yan. Since yung natin, tinrade natin sa demo is 2,770 pa. 2,000. Ano ba? Okay, yung tinrade natin is open position 2,000. Tapos nag 50x kasi tayo. So ang value ng position natin 122 USDT. Ganon 'yon. Kumbaga 'yun yung pinautang sa akin ni broker. Kumbaga 'yun yung contract. So nag-short tayo, it means ang prediction natin is pabagsak, bababa si Bitcoin. So ngayon, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo. Negative $363 agad. Kasi sumalungat na yung price. Okay, pag mas malaki kasi yung yung leverage, mas mabilis kang matalo. Ayan, paakyat siya. So, 5 minutes time frame, ito yung time frame. Every candle 5 minutes 'yan. So, nag-trade lang ako, hindi ako ganito mag-trade, guys. Pag kumbaga inaantay ko talaga yung oras, tinitignan ko yung oras, anong oras ako papasok, tapos nanonood ako ng news. Pero since gusto ko i-share sa inyo paano nagwo-work si futures trade. Kaya habang nag-aantay tayo, guys, yan yung nangyayari sa trade
ko ngayon, negative $362 siya. So, grabe kung malaki pera mo. Ganun na yung talo mo. Pag i-out mo to. Okay, ito yung stop loss niya. Pag na-hit tong stop loss, it means mag-i-stop na yung trade. Kumbaga, hindi niya uubusin yung pera mo. Kumbaga, automatic i-stop siya. Kumbaga, example, ang kaya mo lang ipatalo is ang kaya mo lang ipatalo ay palagay natin $1,000 lang ngayong araw. O pag nag-negative $1,000 yan, automatic i-stop siya. Tapos ito namang green na mahaba, ito yun guys yung take profit. Pag mag-take profit tayo, i-drag mo lang yan. Yan, hanggang sa kung saan yung sukat na gusto mo. And then, lalabas yan. Confirm. Okay, so mag-automatic take profit siya ng $968. Ayan yun ang short natin. So, ayan nga, tulad ng sabi ko, hindi lahat ng crypto ay kikita ka lang pag pataas yung price. Sa crypto kasi, kikita ka din kahit pabagsak yung price. Yun ang futures trading. Ito yung parang nagsusugal ka. Yan guys. Para kang naguhula-hula. Marami nang kumita dito, marami na ding natalo, marami na ding nasunugan ng pera. Kasi para ka nagsusunog ng pera talaga. So okay, yung ano pala natin, yung stop loss natin is negative 363. So pag negative $363 na tayo, mag-i-stop siya. So ngayon, ang current price natin ngayon is nasa $91,000, tapos negative tayo ng $113. Kasi tayo, short tayo. Kumbaga, matatalo tayo pag tumaas yung market. Matatalo tayo pag umangat siya. Mananalo tayo kung babagsak yung market. Ang reason naman, guys, ba't ako nag-short or nag-predict ng pabagsak? Kasi, uptrend kasi. Tingnan mo yung price dito. Uptrend talaga. Kumbaga, maraming buyers, marami pumapasok. Ayan. Kumbaga, pataas. And then, meron tayong sell, dito. Meron tayong selling na nangyari dito. Tapos, parang feeling ko, mas masusundan pa kasi yan. Yun, para sa akin, Yan. Yan, guys. So, sa crypto world, crypto industries, so maraming mga traders nagte-trade, hindi nagpo-post, hindi nagpapakita ng profit nila at losses, yung mga tahimik lang. Meron ding traders na panay post ng panalo, hindi nagpo-post ng talo. Meron ding traders na nagtuturo, nagpapabayad, tuturuan kayo. Madami akong kilalang ganyan. Nang-i-scam, strategy of, wala kami na-mention na pangalan, sino-sino yung mga yon. Yan guys, kasi ito guys, hindi mo kailangan guys na aralin to, magbayad pa sa kanila para matuto. No, you can learn this by yourself. Totoo po, matututo ka sa sarili mo lang. Ayun, crypto guys. Walang school na kailangan makapagturo sa iyo para matuto ka. Wala pong organization. Lahat matututunan mo sa sarili mo. Unang-una, sa ano yung kailangan mong alamin? Ang market news sa US, sa lahat-lahat sa buong mundo. Kasi kung ano nangyayari sa buong mundo guys, apektado to. Si Bitcoin. Ayun, tingnan nyo. Nagsisell na siya. Negative $22 na tayo. Running for ano na tayo? Profit. Plus 15. Plus $15. Plus 24. Ganun guys. Pag nagte-trade, plus $24. I-convert nyo yun. Convert nyo yun sa magkano? Magkano na yun? Times 58.
times 50, 58 pesos ata yung US dollar ngayon. Pwede mo yun siyang i-flash close. Pag ano ka na doon, pag kontento ka na doon sa ganong profit, sa ganong trade mo, merong flash close dito. Or pwede rin i-adjust mo yan. Ganyan. Pag na-hit yung gusto mo na trade, profit ka na. O, gaya niya, no? Okay. Plus $4. Di ba? Plus $17. Ganun yun. Ang leverage natin, guys, is 50x. 50x short. Okay, 122,000 USDT yung value ng trade natin. Tapos yung trade natin doon, $2,700 lang yun, guys. Ganon. Convert nyo yun sa ano. Yan. O, diba? Guys, sa mga last kong trade, nakapag-try na ako, nakapag-profit na ako ng $10, $15. Yung mga profit ko, guys, binabayad ko lang din sa mga bills, sa utang. Kaya hindi ako makapag-continue talaga. So, naghahanap ako ng work ngayon. Sino may mga alam dyan na work? Please, hire me. I need work, no, para makapag-sideline ako nito. Mahirap kasi mag-sideline nito, guys, kung wala kang stable job or stable income. Kasi pag natalo ka na, hindi ka makakabawi. Hindi ka makapag tama na mga maling ginawa mo. Yun. So, tayo na, plus 29. Diba? Okay, so matagal to, guys, ganon. Ang span ng ganitong action, yung pag-akyat, kung nakapag-long ka dyan, it means long, nag-trade ka ng pataas yung market, paldo ka talaga. So, ganon lang, guys. Peace out.